Praise, isang pinagpalang mga po sa akin na. Yan po, yan naman isang privilege po ngayon na muling ma-assign dito ni Pastor Jan. Yan po, meron po bang paro? Sa paningin po parang meron paro. Kahit si Caesar. May position po paano? Ako sa gawain ng Panginoon, wala po tayong ibang tinataas sa church na ito, kundi pangalan lamang ng ating Panginoon Jesus Christ. Po, kamusta po ang bawat isa? Po, tayo po ay sumako na sa ating sige po, muli tayo tumayo pagpasahin ng ating worship declaration. Pasahin po natin ng malakas yung regalmusal. In 3, 2, 1, Today I will listen to God's word. It empowers me by instructions and corrections, giving me the strength to take the right direction and lead me deeper into the path of godliness. It was sent so I may be completely equipped to every good work to serve men and to glorify God. Sige po, tayo po ay pwede na maupo. Yan, sige po, next slide po yan. Yan po yung title ng ating preaching sa lagi. The mighty name of Jesus. Pwede pong sabihin natin sa katabi natin, the mighty name of Jesus. Sa Tagalog po, ang makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa Tagalog po is, sa English po is Jesus, sa Tagalog po ay Jesus. Sa Hebrew word po is Yeshua, at sa Greek word po is Jesus, at sa Chinese po ay Yesu, at sa Arabic naman po ay Isa. Sige-isa lang po siya kaya hindi dalawa. Joke lang po. Yan po yung mga pangalan, pero isang pinagtutukuyan lang po kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo lamang po. Si Jesus lang naman po ang pinakasikat sa buong mundo. Kahit saan ka pumunta, is kilala siya. Kung naalala mo nga po nung ako po ay dating nagtatrabaho sa Saudi, 2 years po yun, 2014 to 2016. Kapag nalalaman nila na kami ay Christian, Jesus. Sabi ng mga Arabo, Jesus, you are Christian, yes. Jesus, yes. Kahit sa buong bansa kilala si Jesus. Ano po, yun po ang kagandahan. Kaya po meron tayong Bible, para i-preach po kung sino po si Jesus. Ano po. Ang tanong is, sino ba si Jesus para sa atin? Kasi dati, nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, kilala ko lang si Jesus kapag mahal na araw, kapag uliwin. Sabi ng lola ko at saka lolo ko, huwag kang lalabas kasi patay ang Diyos. Lumabas ka lang kapag Sabado. Pero nung nakilala ako sa Diyos at nabasa ko sa Biblia, isang beses lang palang namatay si Jesus. At sa ikatlong araw ay siya ito nabuhay para sa ating mga kasalanan. Ito, the mighty name of Jesus. Sa mga ito, marami tayong taong pag-uusapan. Pero yung mga tao na ito ay yung mga nakasulat sa Biblia. Ang kagandahan kapag Bible yung pag-uusapan natin, nalulugod ang Panginoon. Kaysa pag-usapan natin yung buhay ng iba, pag-usapan natin yung mga tao na nakasulat sa Bible, kung paano sila ginamit ang Panginoon, kahit sila ay hindi karapat-dapat katulad natin. Sabi nga ng isang kapatiran sa Daniel, ng aming Bible study, tumatayo tayo sa harap hindi dahil mabuti tayo. Tumatayo tayo sa harapan dahil mabuti ang Diyos. Hindi natin pwedeng pagmalaki. Magaling ako, kaya-kaya ko yan. Kasi sabi ni Apostol Pablo, hindi mo pwedeng sabihin na mas nakakaangat sa iyo. Kasi pare-pareho lang tayo sa Panginoon ng Diyos. Walang magaling, walang malinis, walang perfect. Tayo ay mga makasalanan sa harapan ng Diyos. Lahat tayo. Ang sabi ng Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang nakarating sa kalwalhatian ng Diyos. Iisa wala. Sa isipan, nagkakasala na tayo. Lalo na kapag nagsalita na tayo. Sa Diyos lahat ay hayag, wala tayong may hihigit. Kahit ang ating mga buhok ay kanyang bilang. Hindi man alam ng ibang tao, pero ang Diyos, lahat sa Kanya ay hayag. Labo. Sino pong may alam ng kantang No Other Name ng Blood and Sugar? Sabi ko sa lyrics ng kanta, sa verse 1, the name of Jesus is greater. The name of Jesus is stronger. The name of Jesus is higher all things. The name of Jesus is bigger. The
name of Jesus has power. The name of Jesus is higher above all things. Sa chorus naman po. There's something about the name of Jesus. There's something about the name of Jesus. Ito po yung napaganda po ng lyrics ng kanta about po sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Walang ibang pangalan na nakasulat sa Biblia na napakadakila, at kaya po yung title ng ating preaching, The Mighty Name of Jesus. Yan po ikot yung ating preaching. Kung bakit ba makapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Sige po, dumako na tayo sa ating text sa mga ito, sa John chapter 14, verse 11 to 14. Verse 11, believe me when I say that I am in the Father, and the Father is in me. But at least believing on the evidence of the works themselves. Verse 12, very truly I tell you, whoever believes in me will do to the works I have been doing, and they will do even doing things than this, because I am going to the Father. In verse 13 at verse 14 po halos magkapares lang. And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. And last verse po, 14, you must ask me for anything in my name, and I will do it. Yun po yung sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga apostol. Kung babasahin po natin yung John chapter 14 verse 2. John chapter 14 verse 1 to 14, ito po yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kung hihingi kayo sa aking pangalan, ay aking gagawin. In my name, sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, sa aking pangalan. Hindi po sinabing sa pangalan ni Pedro, sa pangalan ni Pablo, sa pangalan ni Tomas. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, in my name, sa aking pangalan lang. So, humingi tayo. Kaya pag may mga prayer po tayo, in the name of Jesus. Ano po? Bakit kailangan natin may prayer in the name of Jesus? Sabi po ng John chapter 16 verse 23, hindi ko na po is na 23, sa araw na iyon, hindi mo na kailangan humingi sa akin ng kahit ano. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Kung ano po ang hihingi natin. Kaya sa prayer natin, in the name of Jesus, sa pangalan ni Jesus, hindi sa pangalan ni Pedro, hindi sa pangalan ni Apostol, o sa pangalan ng mga apostol, kundi sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo lang po. Sige po, kaya next slide po. Tayo sa unang puntos. Point number 1, in the name of Jesus, there is hope. Sa pangalan ni Jesus, mayroong pag-asa. Paul, an apostle of Christ Jesus, by the command of God, our Savior of Christ Jesus, our hope. Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas, at ni Kristo Jesus na ating pag-asa. Yan po yung sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Si Timoteo po ay anak-anakan po ni Apostol Pablo sa pananampalataya. Bakit ba sinulat niya ni Apostol Pablo para kay Timoteo? Ano po? Kristo Jesus na ating pag-asa. Kung babasahin po natin ang unang Timoteo, ang 1 Timothy chapter 1, sinasabi po ni Apostol Pablo na kahit hindi po tayo karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos, kahit hindi po tayo karapat-dapat sa grasya ng Panginoon, dahil sa pagmamahal ng Diyos, ibinigay ng ating Panginoon Diyos ang kanyang bugtong anak, at yun po yung pag-asa natin. Yun po yung sinasabi na kaya, in the name of Jesus, there is hope. Sa pangalan ni Kristo Jesus, mayroong pag-asa. Ano po? Kaya dapat hindi po tayo nawalan ng pag-asa. Kung meron tayong Jesus sa buhay natin, is hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Tingnan po natin yung mga mayayaman. Halos lahat nasa kanila na. Pero bakit nagagawa pa rin nilang magpakamatay? Kasi wala po silang Jesus sa kanilang buhay.
Hindi natin katulad kahit minsan magipit pero masaya pa rin. Anong meron sa atin? Anong nasabi ng mga unbeliever? Anong meron sa inyo mga Kristiyano kahit na kulang pero kahit na sakto pero masaya pa rin kayo? Kasi meron kaming Jesus sa buhay namin. Kasi yung Jesus namin, yun yung pag-asa namin na ang Diyos ay hindi magkukulang at ang Diyos na si Jesus ay hindi magpapabaya sa amin. Kaya yung pag-asa natin kung meron tayong Jesus sa ating buhay. Ito po. Next slide po. Kuya. Sa pamamagitan ni Jesus at dahil sa ating pananampalataya, tinatamasa natin ngayon ang biyaya ng Diyos at nagagalak tayo dahil sa ating pag-asa na makakabahagi tayo sa kadakilahan ng Diyos. At nagagalak din tayo kahit na dumaranas tayo ng mga paghihirap dahil natututo tayong magtiis. Alam natin ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. At kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo sa mga kabahagi tayo sa kadakilahan ng Diyos. Yung pa rin yung sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Ano po, sa pamamagitan ni Jesus, dahil sa ating pananampalataya, tinatamasa natin ngayon ang biyaya ng Diyos at nagagalak tayo dahil sa ating pag-asa. Ano ba yung pag-asa natin? Na magkakaroon tayo ng kabahagi doon sa kaharian ng Diyos kung tinanggap natin si Hesus Kristo na ating Panginoon. Na kahit ano yung problema, kahit ano po yung mga pagsubok, is yun po yung assurance na meron tayong buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kahit ano po yung problema, kahit ano po yung pagsubok na dumaan sa atin, is natututo tayo magtiis. At alam natin na, Lord, alam ko, pagsubok mo lang ito pero hindi mo ako pabayaan. Lord, alam ko kahit kulang yung pera ko pero hindi mo pa rin ako pabayaan sa aking pinasya. Lord, alam ko, Panginoon, na kahit anong problema ko sa trabaho, kahit anong problema ko sa pamilya ko, tutulungan at tutulungan mo ako. So, sabi ng Panginoon sa Hebrews chapter 13 verse 5, I will never leave you, I will never forsake you. Yun yung pangako ng Panginoon na masarap panghawakan ng kapatid. At Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. Kung ano siya noon, ngayon, ganun pa rin siya ngayon at magpakailanman. Kung gaano kabuti ang ating Panginoong Jesus noon, hanggang ngayon ganun pa rin siya. Kung gaano kamahal tayo ng ating Panginoong Jesus noon, hanggang ngayon mahal pa rin niya tayo. Yun po ang kagandahan sa salita ng Panginoon. Pero pag-asa sa pangalan ng ating Panginoong Jesus Kristo. Next slide po. Sa pangalan ng Jesus, in the name of Jesus, there is a new life. Sa pangalan ni Jesus Kristo, mayroong bagong buhay. At isa na po tayo doon sa pinaro ng ating Panginoong Jesus. Akala ko dati kapag kilala mo na si Jesus Christ, is tama na yun na lang yun. Pero sabi ni Kristo, if you love me, obey my commandments. Kung mahal niyo ako, susundin po ang aking mga utos. At ito po yung isa sa mga nabagong buhay na nakilala niya si Jesus Christ. Sino po nakakilala kay Zacchaeus? O sa Tagalog po ay si Zacchaeus. Luke chapter 19 verse 8 to 9. Verse 8 to 10. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here and now I give half of my possession to the poor. And if I have cheated anybody out of nothing, I will pay back 4 times the amount. Verse 9, ito yung sinabi ng ating Panginoon sa bahay ni Zacchaeus. Verse 9, Jesus said to him, Today salvation has come to this house because this man to a son of Abraham. And verse 10, For the Son of Man came to seek and to save to the lost. Na parito ang anak ng tao para hanapin at para iligtas ang mga nawawalan. Ano po si Zacchaeus, isa po siyang tax collector. Sa panahon po ni Jesus Christ, kapag isang tax collector, isa ka sa mga masamang tao. Isa ka sa mga makasalanang tao. Kasi minsan is ninanakawan ng mga tax collector yung buwis ng tao. Si Zacchaeus po, isa siya pong maliit na tao, tulad po banda. Nung nalaman po niya na pupunta si Jesus Christ, at andun yung maraming tao, dahil siya po ay maliit, hindi niya makita si Jesus Christ. Sa isip-isip po ni Zacchaeus, sino pa itong Jesus na ito dahil napakasikat? Ano po? Kaya ang ginawa po ni Zacchaeus, bilang si Zacchaeus, at bilang isang Kristiyano, sabi ni Zacchaeus, kung may gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Kaya gumawa si Zacchaeus ng paraan. Umakyat siya doon sa puno. At nang makita ni Jesus Christ si Zacchaeus, mga bata, pupunta tayo sa bahay. At
sabi ng mga tao, nung nakita po ng mga tao si Jesus Christ na pumasok doon sa bahay ni Zacchaeus, bakit siya pumasok doon sa makasalan ng tao? Ano po? Pinapakita lang po dyan na kahit si Zacchaeus, na kahit tulad po natin, ay pwedeng mabago ang buhay kung tatanggapin po natin si Jesus Christ sa ating mga puso at sa ating mga buhay. Naparito po ang Diyos, naparito po si Jesus Christ, hindi para sa mga matutuwid. Naparito po si Jesus Christ para sa ating mga makasalanan. Kaya ang sabi niya, for the Son of Man came to save the lost, para iligtas po tayo. Ano po? Si Zacchaeus, andun na yung kayamanan niya. Ikaw ba kaya mo ibigay yung kayamanan mo sa iba? Pera na yun. Dahil sa pera, maraming pamilya ang nasira. Dahil sa pera, maraming magkaibigan na nag-away. Dahil sa pera, maraming church ang nasira. Dahil sa pera, maraming tiwala ang nawala. Pero ang ginawa ni Zacchaeus, binigay niya yung kanyang kayamanan. Dahil sa ating Panginoon Jesucristo, dahil nabago yung kanyang buhay dahil tinanggap niya si Jesus Christ. In the name of Jesus, there is a new life. Mayroong bagong buhay sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Kung tatanggapin lang po natin siya bilang Panginoon at bilang tagapagligtas. Next slide po. Sa Philippians chapter 3, verse 12. Hindi ko sinasabi na tagtamo ko na ang lahat o kaya hindi yung ganap na ako. Sa halip patuloy ako nagsusumika para makagtang iyon dahil ito ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Verse 13, mga kapatid, hindi ko sinasabing na abot ko na ang ganap na buhay, ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang hinaharap. Verse 14, tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Si Apostle Pablo pa rin po ang nagsusulat dyan, ang nagsasabi dyan sa mga taga-Filipos. Kilala naman po natin si Apostle Pablo na po. Si Apostle Pablo na dating si Saulo, hindi po si Saulo, si Saulo na taga-usig na iglesia ng ating Panginoon. Pero isang araw, is nakilala niya si Jesus Christ sa pamamagitan ng liwanag. At sa pamamagitan ng liwanag na yun, nagulat siya. At sa isang tinig, may nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Nasabi niya ng ating Panginoon, Jesus Cristo. Kaya ang sinasabi niya is, kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang hinaharap. Lahat tayo may mga nakaraan na hindi maganda. Lahat tayo may mga past na pilit natin kinakalimutan. Pero mayroong plano ang Diyos sa atin. Kung wala kang plano sa buhay mo ang Diyos, mayroong magandang plano sa iyo. Lagi natin kung tatandaan. Ayaw ng Diyos na mapahamak tayo. Kahit minsan pasaway tayo, kahit minsan ayaw natin sumunod. At tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ko hanggang makamtan ko ang gantimpala nang walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na pamapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sino po ang tumatakbo sa marathon? Sis Babs. Kung susuko ka, hindi ka makakapunta doon sa finish line, tama? Hindi ka mananalo. Ganun din po ang buhay ng isang Kristiyano. Ano po? Hindi natin pwede, Lord, ayaw ko na kasi hindi ko kaya yung problema ko. Lord, ayaw ko na kasi hindi ko kaya yung financial problem na. Lord, ayaw ko na kasi hindi okay yung trabaho ko. Lord, ayaw ko na kasi hindi pa ko napakasungit. Hindi pala pinag-iba naman sa mga mga. Pero ang sinasabi ng ating Panginoon, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, mamumuhay tayo sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ano yung pag-asa natin? Ano yung nagbabawi yung ating pamumuhay na kahit hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng Diyos, is iibig niya tayo. Ako, kung babasahin natin yung buhay ni Apostle Pablo, parang gagamitin ba ito ng Diyos? Kaya mayroon pong ibang religion na nagsasabi na sinungaling daw si Apostle Pablo. Kasi nakilala po nila yung kanyang buhay dati, sinasabi ng ibang religion, sabihin,
wala na bang karapatan magbago si Apostol Pablo? Kasi wala na ba tayong karapatan magbago? Kasi halos lahat tayo, yung past natin napakapangit. Yung nakaraan natin napakabaho. Wala na ba tayong karapatan magbago? Pero si Apostol Pablo, ginamit siyang apostol ng ating Panginoon Hesus Kristo. Apostol para sa ating mga hintil na tawagin. Ginamit siya para i-spread yung gospel. Kaya sa iba't ibang mundo kilala si Jesus Christ kasi ginamit ng Panginoong Hesus Kristo ang mga apostol para ibahagi yung magandang balita. Kaya hindi pwede natin sabihin, hindi ako pwede magligo kasi napakasampang tao. Paano ito nasa harap mo? Hindi mo lang kilala. Pero sa grasya ng Panginoon, dahil sa pag-ibig ng Panginoon, nandito ako hindi dahil mabuti ako. Nandito ako dahil mabuti ang Diyos. Nakakatayo tayo hindi dahil mabuti tayo. Nakakatayo tayo dahil mabuti ang Panginoon sa buhay natin. Dahil kung sinasabi sa mga kapatiran sa Dalyaw, kung lalayo ka lang din, huwag na. Kasi ginawa ko yan. Bumalik pa rin ako. Yung katawa ko, gusto kong umalis, pero yung puso ko, gusto bumalik sa Diyos. Kasi ito po yung buhay natin sa ating Panginoon. Next slide po. Sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Kung na kay Kristo Jesus na tayo, meron na, isa na tayong bagong nilang, wala na ang dati ng pagkatao, binago na siya. Ang pagbabago ng tao, hindi lang ito sa programa ng gobyerno. Ang pagbabago ng isang tao is dahilan kung paano niya tinanggap ang ating Panginoong Hesus Kristo. Maraming preacher na dating adik. Maraming preacher na dating kanilang pamumuhay napakapangit. Maraming nagpapaawit na ngayon, dati kanilang pamumuhay hindi maganda. Maraming sumasayaw yes pa yun, dati sumasayaw sa mga disco. Bakit ginawa nila yun? Kasi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo, andun na yung pagbabagong buhay, andun na yung kinalimutan na yung kanilang pamumuhay dati. At kaya kung nasa kay Kristo Jesus na tayo, bago na tayo nilalang, wala na ang dati nating pagkatao. Pinago na siya. Minsan naalala ko po, nag-share ako ng Bible verse sa aking pamilya, sa aking magulang. Sabi nila, anong ginagawa mo? Hindi ka naman ganyan dati. Patagay-tagay ka lang. Bakit yan ang ginagawa mo? Kasi tinitingnan po nila yung nakaraan ko. Tinitingnan po nila yung Pasko. Sabi ko ng mga kabarkada ko, ba't gano'n ganyan? At ngayon yung garilyo lang tayo. Ngayon, yan yung sinishare mo. Dati ang sinishare mo si garilyo, pero ngayon, nag-share ka ng Bible verse. Pero sabi ng okay lang, kasi tuwanan mo naman talaga yung dati. Pero dapat nakikita po sa pamumuhay natin kung paano tayo binago ng Diyos. Kaya sabi po niya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, binago na tayo ng Panginoon. Kung na kay Kristo, Jesus na po tayo. O next slide. Point number 3, in the name of Jesus, there is healing. Sa pangalan ng Jesus, mayroong kagalingan. Kung babasahin natin ang Bible, maraming pinagaling ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya siya naging famous. Kaya siya pinagkahaguluhan kasi maraming may sakit ang gusto siyang magpagaling o maraming may mga sakit ang gusto magpagaling sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya siya naging sikat sa time ng kanyang pag-ministeryo. At isa nga po niya sa pinagaling niya ay yung isang ulag. Luke chapter 18 verse 40 to 43, Jesus stopped and ordered the man to be brought to him. When he came near, Jesus asked him, what do you want me to do for you? Ang tanong ng ating Panginoong Jesus doon sa ulag, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Ito po yung sagot ng ating Panginoon, Lord. Ito po yung sagot ng ulag, Lord, I want to see. He replied, Jesus said to him, receive your sight, your faith has healed you. Immediately he received his sight and followed Jesus, praising God with all the people, so they also praise God. Kung tatanungin tayo ng ating Panginoong Hesus Kristo sa umagang ito, anong gusto kong gawin? Anong gusto mong gawin ko para sa iyo?
Kung tatanungin tayo mga kapatid sa umagang ito, kung nandito si Jesus Christ, kung tayo lang dalawa, kung kayo lang dalawa, at kung tatanungin tayo ng ating Panginoong Hesus Kristo, anong gusto mong gawin ko para sa'yo? May sasagot, Lord, gusto ko ng maraming pera, gusto kong yumaman. Lord, gusto kong gumapo, katulad ni Daniel Padilla. Lord, gusto kong maging maayos yung aking limpan na napakasama ng ugali. Kaya sabi niya, is pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Yung bulag na nananampalataya siya na makakakita siya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Yun po yung pananampalataya na dapat natin panghawakan. Na kahit ano yung sakit karamdaman, kung meron tayong pananampalataya sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo, tayo po ay gagaling. At isa pa po dyan, next slide po. Yung isa sa mga gumaling sa pamamagitan ng ating Panginoon. Sa Lucas chapter 8, verse 43 to 44. May isang babae roon na 12 taon ang dinudugo at hindi mapagaling ng kahit sino. Naubos na lahat ang ari-arian niya sa pagpagamot. Nang makalapit siya sa likuran ni Jesus, hinipon niya ang laylayan ng damit ni Jesus at biglang tumigil ang kanyang pagturo. Humawak lang po yun sa laylayan ng damit ng ating Panginoon Hesus Kristo. Siya ay gumaling. At halos maubos na yung kanyang kayamanan sa pagpapagamot, pero hindi pa rin siya gumagaling. Ano po yung sikreto doon? Yung pananampalataya. Nananampalataya siya, naniniwala siya na siya ay gagaling. Basta mahipo niya lang yung laylayan ng damit ng ating Panginoon Hesus Kristo. Sana ganun po yung pananampalataya natin katulad ng babae. Lord, nananampalataya ako, naniniwala ko na lahat ng problema na dinaras ko ito, malalampasan ko ito sa pangalan. Lord, nananampalataya ako, naniniwala ko na kaya ko itong lampasan sa iyong pangalan. Ang kailangan ko mga kapatid yung pananampalataya. Faith without action is death. Ang kailangan kung nananampalataya tayo, meron tayong gagawin. At yung sunod po na verse, hindi ko na nailagay, yung anak po ni Jairus. Si Jairus po isang leader ng isang panay sabaan doon. Yung kanya pong anak is namatay at sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo ay muling nabuhay po yung anak ni Jairus. Yung bulag, nakakita, yung pilay, nakalakad, yung bingi, nakarinig, yung patay, muling nabuhay. Ano ba ang hindi kaya gawin ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid? Ang tanong, meron bang hindi kaya gawin ng Diyos sa buhay natin? Sabi ng Diyos kay Prophet Jeremiah, meron ba akong hindi ko kayang gawin? Tanong mga kapatid, meron bang hindi kayang gawin ng Diyos sa buhay natin? Lahat ay kaya niyang gawin. Ang kailangan lang natin is manampalataya, sumunod at magtiwala. Yun lang po ang kailangan. Sa Diyos lahat ay posible, sa ating mga tao ay imposible. Kung lahat sa atin ay imposible, sa Diyos lahat ay posible. Lahat ay kaya-kaya niyang gawin. Kaya hindi natin pwedeng i-judge yung mga tao na yan. Hindi natin pwedeng magbago. Ako, mamamatay na yan ng ganyan. Hindi tayo pwedeng mag-judge mga kapatid. Diyos lang ang pwedeng maghusga. Siya lang yung judge. Kaya kailangan po is manampalataya, sumunod at maniwala sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Po, next slide. Point number 4, in the name of Jesus, there is peace. Sa pangalan ng Jesus, mayroong kapayapaan. John chapter 14, verse 27, peace I leave you with you, my peace I give to you, not as the world gives to I give to you. Let na your hearts be troubled, neither be I pray. Kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo, kaya kapayapaan ang binibigay ko sa iyo, sabi ng ating Panginoon Jesus. Itong kapayapaan ito ay hindi kayang ibigay ng mundo. Sa mundo ito, maraming bagay ang minsan
umaakaw, nagnanakaw ng attention natin sa Diyos. Pero yung kapayapaan yung pang saglit lang. Ako, yung naalala ko na dati pa akong unbeliever, madalas akong uminom, madalas ako sa disco, pero yung kasiyahan na po na yun is pangsamantala lang. Dahil problema sa trabaho, pero nung nakilala ko sa Panginoon, iba yung kapayapaan kapag mayroong Jesus sa buhay. Iba yung kapayapaan kapag mayroong kang Diyos na kinikilala. Iba yung kapayapaan kapag mayroong kang Diyos na pinagkakatiwalaan. Kasi alam mo na, Lord, alam ko malalampasan ko sa tulong. Naniniwala ako, nananampalataya ako na hindi mo ako pababayaan. Yun ang assurance ko mga kapatid, ang napakaganda. Kung tayo ay nagtitiwala, yung kapayapaan ay hindi pagsamantala na kaya ibigay ng mundo-mundo. At yung tiwala na masarap ang hawakin, yung pangako ng ating Panginoon Jesus. Sa mundo ito maraming pangako na maririnig. Pero yung mga pangako na yun, minsan napapako. At tayo lahat ay yung mga pangako sa Diyos na madalas napapako. Kaya ang lagi kong pero Lord, yung kalooban mo mangyari. Ayaw kong mangako Panginoon kasi minsan napapako. Kaya pag madalas ko akong may invite sa aking mga katrabaho kapag may mga birthday, minsan in-invite pa ako para mag-pray. Ang kasunod ay tagay na, sa sunod na lang. Ayaw kong mangako. Titingnan ko. Kasi madaling mangako pero mahirap tuparin. Ang kapayapaan ay mga tagpol lamang sa ating Panginoon Jesus Cristo. Yung masarap panghawakan mga kapatid. Next slide po. Romans chapter 5 verse 1, therefore since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Yung kapayapaan sa ating Panginoon Jesus Cristo sa mundong ito, hindi mo na alam kung ano yung susunod na mangyayari. Equal, gera, lunar eclipse. Pero yung pinanghahawakan natin kapayapaan, alam natin na muling sa pagbalik ng ating Panginoon Jesus Cristo. Andun yung kapanatagan, andun yung kapayapaan. At sabi nga ni Brother Bong, yung share namin kagabi, yung book of Revelation daw nakakatakot. Pero bilang sa ating mga Kristyano, andun yung pag-asa natin. Bakit andun yung pag-asa tayo isip? Kasi yung Revelation, ang labi na yung mangyayari doon eh. Yung pag-asa, yung muling pagdating ng ating Panginoon Jesus Cristo. Yung kukunin yung kanyang mananampalataya. Andun yung pag-asa natin. At andun yung kapayapaan sa pangalan ng ating Panginoon Jesus Cristo. Next slide po. Last point tayo. Point number 5. And in the name of Jesus, there is salvation. Sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, mayroong kaligtasan. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Andun yung kaligtasan. Whoever's believed in Him, sabi niya, shall not perish. Kung sino yung mananampalataya, kung sino yung maniniwala, ay hindi mapapahamak. Sa pangalan ng ating Panginoon, Jesus Cristo. His one and only Son, si Jesus Christ po yung tinutukoy dyan. Kung sino yung maniniwala, kung sino yung mananampalataya, ay hindi mapapahamak at magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pangalan ng ating Panginoon Jesus Cristo. Kaya po yan pong kailangan i-preach natin sa church. Ito po yung laging sharing namin sa dalawan po sa Bible study. Hindi natin kailangan makipagdebate sa ibang religion kung sino ba yung tama. Ang kailangan natin i-share yung magandang balita. I-share natin yung gospel. Kasi yun yung utos ng ating Panginoon. Sa pangalan ni Hesus Kristo, mayroong kaligtasan, mayroong salvation. Kaya dapat yun po yung sinishare natin. Next slide po. Sa Matthew chapter 1, verse 21 to 23. 21, mga siya na isang lalaki at pangalanan mo siya Jesus, dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Verse 2, nangyari ang lahat na ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta.
magbubuntis ang isang pere at mga anak ng isang lalaki, tatawagin siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Ililigtas niya ang kanyang bayan. Si Jesucristo lang po yun. At next slide po, yung prophecy po sa Lumang Tipan ni Prophet Isaiah. Isaiah chapter 7 verse 14, dahil dito ang Panginoon na mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Magbubuntis ang isang berhe at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki at tatawagin niya ang bata na Emmanuel. Ito po yung prophecy po sa Lumang Tipan at na-fulfill po ito sa Bagong Tipan sa Mateo chapter 1. Sa pamamagitan ni Kristo na tinawag po ng Emmanuel, na ibig sabihin po ay kasama natin ang Diyos. Sa pangalan ni Jesus Kristo, mayroong kaligtasan. Next slide po. Gawa chapter 4, verse 12, walang sino man sa mundo ito ang makapagligtas sa atin kundi si Jesus lang. Walang church po na makapagligtas sa atin. O lagi natin pinipreach na hindi po maging membro ka na ng Logos Church, you are saved. Salvation is individual, hindi by group. Meron pong religion na nag-preach na kapag naging membro namin kayo, you are saved. At ginagamit pa nila yung pangalan ng Kristo sa kanilang church. Hindi po natin sila kinukundin. Ang pinipreach po natin yung totoo. Ano po ba ang totoo? Ang kaligtasan po ay matatagpuan lamang sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kung tatanggapin mo siya bilang Panginoon at bilang tagapagligtas. Andun po yung salvation. Andun po yung kaligtasan sa pangalan ng ating Panginoon Jesus Cristo. Romans chapter 6 verse 3, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang handog ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kristo Jesus na ating Panginoon. Kristo Jesus pa rin po ang sinasabi doon. Hindi pangalan ng church. O hindi pangalan ng simbahan. Kaya yan po dapat yung pinipreach natin, yung totoo at nanggaling sa Biblia. Sa conclusion na po tayo, nagsislide po. Philippians chapter 2 verse 9 to 11, therefore God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name. Verse 10, that at the name of Jesus every knee shall bow in heaven and on earth and under the earth. Verse 11, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Wala pong ibang pangalan. Ano po, ang lahat po ay luluhod sa lupa man o sa ilalim ng lupa o sa langit po, kundi sa pangalan lamang ng ating Panginoon Jesus Cristo. Wala pong ibang pangalan ang sinasabi ang Biblia. Kaya po ang title ng preaching natin ngayon is the mighty name of Jesus, ang makapangyarihang pangalan ni Jesus. Kaya po naging tanyag at sikat ang pangalan ng ating Panginoong Jesus Cristo. Yun po yung kanyang ginawa at yun po yung sinasabi ng Biblia. Sa pamagitan ng kanyang pangalan, may mga nagbago ang buhay. Sa pamagitan ng kanyang pangalan, mayroong kaligtasan. Yun po yung preaching natin sa mga ito. Meron po tayong tutunan. The mighty name of Jesus, ang makapangyarihang pangalan ni Jesus. Nawa is ma-share po natin ito sa ibang tao, yung ating mga natutunan. Sa ating Panginoong Jesus, mayroong pag-asa. Sa ating Panginoong Jesus, mayroong kapayapaan. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, mayroong kagalingan. At sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, mayroong kaligtasan. Yun po yung kapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Jesus, na siya ay Diyos na nagkatawang tao, binaba niya yung kanyang sarili at ang ngayong alipin. Philippians chapter 2, at nakitulad sa akin. Yun po yung kanyang ginawa para bayaran po yung ating mga kasalanan sa cross ng Kalbaryo. Yun lang po yung ating preaching, napakaisi lang po. Nawa ay meron tayong natutunan. The mighty name of Jesus. Kaya sabi po niya doon sa ating text sa John chapter 14, in my name, sa aking pangalan. Mayroong kaligtasan sa aking pangalan. Mayroong pagbabagong buhay.
At kung ano man ang hingi natin sa kanyang pangalan, meron tayong assurance na ibibigay niya. Ang kailangan lang po is manampalataya, magtiwala at umasa sa pangalan ng ating Panginoon Jesus Cristo. Kasi po tayo po ay maling tumayo para po sa next panalangin. Po tayo po ay yun po, hindi ka natin mga Yes Lord, hallelujah, takilan Diyos. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Salamat muli, Panginoon, sa iyong salita na aming napakinggan. Tuloy nga, Diyos, Panginoon, na ang iyong pangalan, ay napakadakila ang iyong pangalan, Panginoon si Kristo, ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, sa wagi ko sa aming napakinggan, nawa, Panginoon, ito, Panginoon, ay aming may isang puso at aming may isang Panginoon. Di man kami, Panginoon, karapat-dapat, Panginoon, sa grasya mo. Di man kami, Panginoon, karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Ay inahal mo kami, Panginoon, ang iyong pugong pagkados. Salamat mo, Panginoon, sa puna aming kapatid na ito, Panginoon, na dinako mo, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon, na mas pinili ka, Panginoon, sa umagang ito. At aming dalangin, Panginoon, patuloy, nagpapapala ang patuloy na maranasan ng bawat isa. Dalangin namin na Diyos, sa aming mga pamilya sa Pilipinas, patuloy ko, Panginoon, silang ingatan at patuloy ko sila, Panginoon, pagpalain. At sa aming mga company, Panginoon, dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo, Panginoon, pagpalain ang aming mga amo. At sa aming mga pangailangan, Panginoon, in Jesus' name, matutugunan mo ito, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Patuloy mo, Panginoon, i-encourage kayo, Panginoon, magpatuloy. Nagamitin mo lang, Panginoon, ang aming mga buhay na nakaayon, Panginoon, sa iyo, nakakalugod, Panginoon, sa iyo. At aming dalangin, Panginoon, sa may mga sakit at may karamdaman. In Jesus' name, Panginoon, ito, Panginoon, Panginoon. Sa may mga problema, Panginoon, sa pamilya, in Jesus' name, Panginoon, ito, Panginoon, ito, Panginoon. At problema, Panginoon, sa trabaho, in Jesus' name, ito, Panginoon, siya aming malalampasan. At problema, Panginoon, sa financial, in Jesus' name, kami, Panginoon, ay iyong tutulungan, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy ka, Panginoon, maghari sa aming puso, maghari ka, Panginoon, sa aming buhay. At tanging mga salita, tanging mga pangako mo lang, Panginoon, ang patuloy namin panghawakan, ang patuloy namin asahan, Panginoon. Salamat muli, Panginoon, pinupuri ka namin ng Diyos, sinasamba ka namin. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, na aming Panginoon, aming tagapagligtas, ng lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Yan, tumako na po tayo sa pagbibigay. So, handa na po ba tayo? So, are we blessed sa salita ng ating Panginoon? Amen. So, yung slides na natin. Ayan, basahin po natin ang ating verse ay galing sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7 to 8 sa Tagalog. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan. Dahil mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalangan. At magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matutulungan ang iba. Yan ang kulay. Ayan, so salamat sa ating Panginoon. So, kamusta po ang mga puso natin sa pagbibigay? Magre-reklamo pero magbibigay. Amen. Butas pero magbibigay. Barya na lang pero magbibigay. Ganun po ba tayo kapag nagbigay tayo sa ating Panginoon, mga kapatid? Thank you, Sis Rodney. Ayan. So, yun mga kapatid. So, ayan o. Saan na ba tayo? Sabi nga sa award kanina ni Brother Jason sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His
only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So mga kapatid, ang bunga pala ng pagmamahal ay pagbibigay. Tama? So sino ang mga nagmamahal dito? Well, praise God. So Lord, narinig mo po ang aking mga kapatid. So, magbigay tayo mga kapatid ng bukal sa ating puso. Kasi tinitignan ng ating Panginoon yung puso natin. Kahit gano'n pa yan kalaki. Kung meron namang pait sa puso mo, meron namang panghihinayang sa pagbibigay mo na yan kapatid, hindi matutuwa ang ating Panginoon. Tama? So, ayan. Ano po yung motivation ninyo? Bakit kayo nagbibigay? Siyempre, hindi ko na kayo tatanungin isa-isa. So, yun lang ang iiwan kong tanong sa inyo mga kapatid. Ano yung motivation ninyo? Bakit ka nagbabalik sa ating Panginoon? Bakit ka nagbibigay ng ikapo at offering sa ating Panginoon? Ano po ang motivation mo sa pagbibigay? So, ang theme natin for this year is Elevate, tama po? Nanawa and praying na i-elevate, ma-elevate na magkaroon tayo ng puso mapagbigay. Amen? Kasi, I believe, kasi nung una kong pag-attend sa Sinchu, way back 2014, ay, joke kaya. Ayan. So, ilan pa lang po ang church sa Pilipinas. Nasa 3 or 4 pa lang po yun. And I heard Pastor John last time na pumunta siya dito. Meron na po tayo 12 if I'm not mistaken. Meron na po tayo 12 local church sa Pilipinas. So, ganun po kumilos ang ating Panginoon using our tithes. Kasi mga kapatid, hindi, alam niyo po yung nabibless ka kasi may napuput up, nabibuild na new churches sa Pilipinas. Kasi yun na ang mission natin, mission ng bawat isa sa atin. At bukod pa doon, yung may mga napag-aral gamit ang church na ito, gamit ang ating mga tithes and offering. And one of them, siya yung ano namin, na talagang nagbigay ng oras sa amin from Taipei, pupunta pa siya ng Hsinchu para mag-conduct ng Bible study. And siya po ay si Pastor Ray. So, pastor na po si Pastor Ray. Ngayon na dati talagang makikita mo sa buhay niya na kung gaano siya nagpapagal sa gawain ng Panginoon. Biruin ninyo 4 a.m. in the morning. Tapos pupunta siya ng Hsinchu para mag-BS sa amin at 9 o'clock. Tapos kami na galing trabaho, aantok-antok lang ng ganun. Pero sabi nga namin sa bawat isa sa amin nun, si Bro Ray nga, gigising ng maaga para makapunta dito. Tayo, patulog-tulog lang. Parang nakakahiya. Amen. So yun lang, praise God kasi marami siyang ginagamit na mga kapatid natin upang, alam mo yung, to expand the kingdom of God. And isa ako doon at alam ko kayo din sa mga naabot ng ating mga offering ng ating mga tithes. Amen po. So yun lang po mga kapatid at nawa na magkaroon tayo ng pusong mapagbigay. Amen po ba? At yung assignment natin, ano yung motivation mo, bakit ka nagbibigay? So let's bow our head and pray. And Father, we thank you, Panginoon, for today, for your words, Lord God, na aming narinig ko, Lord. Lord, help us to manifest this, Lord God, and as we come to you, Panginoon, we humble ourselves and asking for your forgiveness, O Lord, sa lahat ng nagawa namin kasalanan, Lord, sa mga bagay na kami ay nagkulang, Panginoon. And we pray, Panginoon, sa mga ibibigay namin ikapo, ibibigay namin offering, Panginoon, nawa, Panginoon, magamit ito, Panginoon, to expand your kingdom, O Lord God, para maabot, Panginoon, yung mga individual ng mga tao wala pang tuwirang relasyon sa inyong Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, ang mga ito upang sa ganun, Panginoon, hindi lang kami yung maabot ng mga ito, Panginoon, hindi lang kami yung makita, Panginoon, na nagpupuri, nagpapasalamat sa inyong Panginoon. Lord
salaping ito, Lord God, kayo na pong bumahala sa kanila. Bigyan mo po, Panginoon, sila ng knowledge and wisdom upang sa ganun mapunta at maibigay, Panginoon, at magampanan, Panginoon, yung tungkulin ng mga salaping ito sa buhay, Panginoon, ng mga tao, Lord God. And we pray, Panginoon, and thank you din, Panginoon, sa mga company namin na source ng aming income para maibigay, Panginoon, ang aming tithes and offering, O Lord God. Bless them, Panginoon, as they are a blessing to us, Panginoon. Thank you sa mga company namin at sa other source pa ng income namin, O Lord God. Lord, ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.